Grabe naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Ang ganda ng unit to. Oh, may libreng ref pa. Yan, model unit lang to guys, no? So, depende sa design nila kung ano. Then siyempre, kung safety, meron tayo dito. Ano po yung masasabi niyo sa pabahay program po ng gobyerno? Una sa lahat, good morning po sa inyong lahat. Natutuwa po kami in behalf of my wife tsaka sa anak ko. Unang-una nagpapasalamat po kami sa Bacoor City Government sa pangunguna ni Mayor Strike Revilla. And secondly sa NHA. And most importantly dito kay Pangulong BBM, maraming salamat sa isa kami sa mga 10 naging benepisyaryo ng pabahay niya. And natutuwa rin po kami na kahit papaano hindi na kami safe, kumbaga yung nilipatan namin mas safe doon sa compare doon sa previous na inuuwian namin. Saan ba kayo galing, sir? Galing po kami sir sa sa coastal area ng Bacoor. So ang po doon, inadvisean po kami ng city government na yun nga po magkakaroon ng bagong project through pabahay ng NHA, and at the same time isa po kami sa mga mapalad na nabigyan ng privilege sa pabahay. And natutuwa rin po ako na sa lahat ng mga nangyari sa buhay namin nung time na nandoon kami sa coastal. Kasi mahirap po talaga Andiyan, 'di ba nabanggit nga before ni Governor yung baha, prone sa high tide, papasok ang mga bata. Tanghalin tapat, matindi ang sikat ng araw pero baha, maraming basura. Pero sa ngayon okay na yung nilipatan namin. Mas tatawagin natin siyang bahay talaga. Ika nga ni Mayor Strike Revilla, ang Bacoor at home. Yun yung keyword na at home ka dito. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng municipal staff ng Bacoor, NHA at kay President Bongbong Marcos. Maraming salamat po. So talagang inalis kayo sa sir? Yes, sir. Delikadong sitwasyon. Opo. Sana continuous pa rin ang mga ganitong project ni Pangulong Marcos. Hindi lang dito sa Bacoor, kundi sa mga karating province or sa lahat na. Sana lahat ng magkaroon ng magandang buhay, maayos na paninirahan ang bawat isang mamamayang Pilipino. Yun po. Maraming salamat po. Sige. Ako po si John Ros Jimenez, lihitimong taga Bacoor po. Sir, tanong na namin yung process po. Mabilis po ba or matagal? Actually, mabilis po. Mabilis. Mga ilang months po? Hindi ko ma-calculate yung exact pero mabilis yung processing nila. Recently lang po. Last year? Somewhere in 2023 nag-start. So sunod-sunod yung sunod-sunod yung process from tagging to interview to seminar, then transfer na after ng seminar. Yun, sunod-sunod yung Opo, yun yung procedure na kailangan namin. Somewhere in 2027 pa po mangyayari yung Tagal. So, biglang nakakagulat Biglang all of a sudden, in-advisean kami ng barangay official sa amin ni Nanay Karing Sanchez na malapit na kayo i-relocate or lilipat sa bago nyong bahay. So, lahat kami natuwa. Yun, in behalf of Barangay Sinigualasan, yun. Medyo talagang nag-uumapaw yung kasiyahan po namin. Nagre-rental po ba kayo doon? Sarili niyo? Sa amin po talaga yun. Kaso wala po siyang titulo, wala siyang rights. Kumbaga, posibilidad. hindi, yun yung tawag na informal settler. So ngayon, ito na yung tinatawag nating formal settler. So yun po, muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa lahat ng bumubuo ng mga opisyalis ng gobyerno na sana patuloy pa rin yung mga development na ganitong project sa kanila. Anong naramdaman niyo, sir, na inyo na talaga to? Yung bahay? Masaya. Unang-una, hindi ko ma-express
Hindi ko talaga ina-expect na isa kami na mabibigyan ng ganito. So, alam ko hindi lang ako na nangangarap magkaroon ng ganitong pabahay. Marami pa rin. Siguro blessing na rin ng Panginoon na isa kami sa mga benepisyo nagkaroon na nabigyan ng ganitong pribilehiyo. Yun po. Yun. Salamat. Sir, yung monthly magkano daw po sa inyo? Regarding po sa i-discuss pa po ng NHA eh. Aha. Pero most likely napakababa po. Low cost. Low cost po. Mababa po ang monthly. And at the same time meron po may mga privileges pa yata na Pero after po yata ng program, i-discuss pa po sa amin regarding doon sa Maganda yung pwesto. yung facility. Maliwalas. Opo. Especially dito sa kabilang building po. Maganda, mahangin. Mahangin din. Presko, lagpasan ng hangin. Sir, ilan kayo, sir, titira dito sa bahay niyo? 4 po. Yung misis ko, tsaka yung 2 anak ko, tsaka ako. Bali, Pamilya lang. Oo. Yung mother, father niyo, sir? Si mother po deceased na. Tapos si father nasa Bisaya. Bali, yung father-in-law ko yung kasama namin na senior citizen dito. Nasa Bisaya umuwi. Pero hopefully this week uuwi daw po siya. Excited din makita yung mabisita yung bahay. Mahitig sa Sir RK, tingnan mo. Yan nga eh. Kasi sarili Safety na lang. Na siya. Ever fire alarm na may mangyari. Correct. May sprinkler siya na Oo. Diba? Yung lumang lumang model. Walang ganyan. Diba? Itong unang napansin ko. Bawal mag-yosi. Opo, yung security ng bahay, naka-secured na rin. Gawa na may sprinkler, may alarm, smoke alarm. Maganda. Maayos, maaliwalas. Mahangin pa. Mas mahangin yung kabila. Kasi Yung building 2 po, presko. Kasi yun bukid. Kaya lagpasan. Kahit sa ground floor pa lang, ramdam ko Kanina na. doon sa labas. Sige sir, Sige po, maraming salamat po. Thank you, sir. Sir, nawasa rin tubig na. Opo, nawasa po, nawasa. Thank you, sir. Salamat po. Kaya namin sanggalin na namin. Sige po. Thank you sir, salamat po. Uy, tayo kay Congresswoman. Nagsisend ka kasi. Uy, ako naman. Si Ma'am Lani. Ma'am Lani ba? Nakapicture nila ako sa sofa. Sir, picture na. Interviewin ko. Sir. Interviewin ko. Na-picture na. Doon, sa harapan. Wait lang. Ano, bro? Ang dami. Sir, na-picture tayo. Oh. One, two, dito. Sir Joven. Sir po. Sige. Hindi po. Naiiyak-iyak. Ayan, sir. Sir,
Oo nga. Busy si Atiman. Punta tayo naman sa harapan.